Mga kababayan, ang senador ng Republika ng Pilipinas lumalaban sa katotohanan at hustisya, Dante Marcoleta! Marcoleta! Magandang gabi po sa ating lahat. Una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po ng pagsuporta at pagmamahal sa at ginagawa natin doon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo.
Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin
ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili nilang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes, sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sampung palakpak
para kay Senator Marcoleta. Dagdagan pa natin because we are one. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, abangan natin maya-maya ang mensahe ng kapatid na Arnel Tumanan. Pero bago po yon, pakinggan po muna natin ang salooben ni Miss Cathy Binag. Magandang gabi! Mga kapatid! Ayan, di ba? Grabe kayo. Bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapagnanindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo, we are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buwaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila. Dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain, pero ang ordinary na magkano isang kilo ng bigas ngayon? 60 ang wage. 500. Pucha, sorry. sorry guys. Bawal. Pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? Ano? 635. 95. Let's say, 10 kilos. Sa isang kilo, ilan nakakain? 5? 3? Oh my gosh, 3 yung iba. 5? 3. Okay, 3 lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? Sila naiintindihan, hindi sila galing sa hirap. Hindi nararanasan ang hirap sa Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo, Mandarambong. mandarabong. Alam mo ang tawag ko dyan?
Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Di ba? Ganyan kakapal ang mga pagmumukha niya. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo, 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 kalyo. Eto pa. Eto namang mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, okay, na mga mainstream media kayo, mahiya kayo, sabi nyo, wala ng tao at kokonti ang tao dito sa EDSA. Nuknukan kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Naninindigan kayo sa personal nyong interes. Sisiraan nyo, ang dami nyong page pinagagawa sa Facebook. Inaano ba kayo ng INC? Kinakalaban nga nila, mga magnanakaw eh. Kayo, kakampi ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Ganun lang. Lahat ng nag-i-issue dito, sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Makapal na kalyo kayo, kakapal nyo. Level, no? Alam mo, kakagulat eh. Normal na sa kanila, ilan witness ang lumabas. Lahat, kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat, damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan. Lunod na tayo sa utang. Kung hindi sa OFW, recession na tayo. Wala na lahat ng trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Taas ng kuryente. Pag nagtayo ka ng factory, kuryente ang mahal, di ba? Di ba? Oh, di ba? Politika natin. Di ba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggiterong kakampi ng mga magnanakaw. Patuloy nating ipagdasal, mga kapatid. Kayong kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo, abogado pa man kayong tinawag. Pero bineben nyo yung law at lalo na ang mga legislator kuno. Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mong pinakamalala na magnanakaw sa Kabanang Bayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Brad ba? Saya, no? Maraming salamat at patuloy tayong magdasal para sa bayan. Patuloy tayong magdasal para sa bayan.
Hello. Thank you, Miss Cathy Binag. Palakpakan po natin. Sige, bigyan ko muna kayo ng time. Yan. Selfie lang. Selfie lang. Okay. Ready na uli kayo? Isang sigaw muna. We are one! Hala, yung payong nyo, i-ready nyo na. Yeah? Pero kahit umulan, walang uuwi. Hey, pagkatapos po nating marinigan sa loobin ni Ms. Cathy Binag, pakinggan naman po natin ngayon isang magiting na abogado. Attorney Operario. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin sa INC, lahat ng taga-suporta ni Senator Marcoleta at sa lahat ng iskumbro ng Pilipinas, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Sa kaso daw ng plunder, kakasuhan daw ng plunder si Senator Marcoleta. Malinaw ang batas. Alam ng mga abogado lahat. Dahil unang-una, hindi public funds ang pinag-uusapan dito. Ang plunder ay kaso para doon sa pagkamkam mo ng salapi ng taong bayan, hindi ng pribadong mamamayan. Yan ay hindi ill-gotten kasi nga yan ay donasyon. Ginastos yan para sa eleksyon. Walang matitira kay Senator Marcoleta dyan dahil inubos yan. Pero ito patuloy na ginigipit tayong lahat, pati ang ating mga kapatiran, lalo na si Playtime Entertainment. Born for happiness. sa inyo. Sa isa daw kabundok ng balita, babagsak na ang langit. At merong isang ibon, ang pangalan doon sa buong bundok, sa buong kagubatan at sinabihan niya lahat, magsipagtago kayo, babagsak na ang langit. At nung nasabihan niya na lahat, humiga sa lupa si Rodante at itinutok ang kanyang mga paa sa langit. At nadaanan siya ng usa. At sabi ng usa, sabi mo babagsak ang langit? Sabi niya, oo. Eh bakit nakahiga ka dyan? Sabi niya, sasaluhin ko ang langit. Sabi niya, sira ka ba? Madudurog ka pag sinalo mo ang langit. Ang sabi ni Rodante, alam ko, pero gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Ang tingin nila sa inyo, mga pipit lang kayo. Maliliit tayong lahat. INC lang ikayan. Ni Rodante Marcoleta, kaya nating durugin yan. Babagsakan sila ng langit sa kapangyarihan ng mga nasa Malacanang, ng ombudsman, ng DOJ, ng kapulisan, ng kasundulahan. Ginagamit nila yan sa atin. Yun ang panakot sa atin. Babagsakan tayo daw ng langit. Pero ang sabi natin, kagaya ni Rodante, yung maliit na ibon, ibagsak nyo na ang langit. Pero pipigilan namin kayo. Susubukan namin ang lahat ng aming magagawa. Noong 1896, sumigaw ang ating mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Pinunit niya ang sedula. Ngayon, magpupunit tayo ng warrant of arrest. At pagkapunit ng sedula, sumigaw si Andres Bonifacio sa mga katipunero. Ang sabi niya, hawak lang mga tabak, mga sibat, pero puno ng tapang ang mga puso. At sumigaw siya ng, sugod! Kaya niyo bang sumigaw ng sugod ngayon? Testingin natin.
sa aking hudyat, sa pagtaas ng aking kamay, sabay-sabay sisigaw kayong lahat ng pa! Malacanang, Ombudsman, pakinggan ninyo ang tinig ng bayang inyong inapi. Ngayon ay nagngingit-ngit sa galit, sabay-sabay sumisigaw. Pakinggan ninyo ang tinig ng mamamayang inyong pinagnakawan. Ang mga bayan ng mamamayan na ito ngayon ay nagpupuyo sa galit, nanghihingi ng katarungan, sabay-sabay sumisigaw. Nasa harap nyo ngayon ang sambayanang Pilipino, hindi iisa, sama-sama, we are one! Bago matapos ang ating mga pagtitipon na ito hanggang sa mga susunod pang araw, dadagundong sa taenga ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng mga tao sa araw na ito. Gusto ko hindi sila makatulog. Mapanaginipan nila ito gabi-gabi. Hanggang Canada, maririnig ni BBM ang boses ng mamamayan. Sabay-sabay, sugod! 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 Magandang gabi po! Thank you po. Ang inyo pong napakinggan ay ang saloobin ni Attorney Operario. Maraming salamat po. Magpayong po kayo. Baka po umaambo na at bahira pong magkasakit. Mananatili po ang ating patuloy na sinisigaw, we are one! Patuloy po na dumarating ang mga kasama po natin na may mga nagnanais magpahayag ng kanilang soloobin. Pagkatapos po ni Attorney Mike Operario, pakinggan naman natin si retired Captain Ray Baleros, ng UP1 Secretary General. Magandang gabi sa ating lahat! We are one! We are one! We are one! Hindi ko na po pahabain. Nasabi na nila lahat ng problema ng bansa, hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa. Kahit maliliit na bata, nakakahirap. Kaya ako nandito, isa lang ang iniisip ko. Ang pambayad sa Meralco! Nag-times 2! Bat! Kinaltasan ang sahod! May bat pa sa lahat ng bilihin! Hanggang mamatay ka, darating ang oras! Lahat ng galaw mo, may bat! Salamat! Hindi po ako isang kapatid, pero mahal ko po ang ating mga kapatid. Kung wala po kayo, walang mag-guide, walang magsisimula, walang magtataguyod ng katotohanan. Hindi natin makakamit ang ating ninanais. Nagpapasalamat ako on behalf ng United People's Initiative sa pamumuno ni Major General Romy Pukis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang panawagan ko, iglesia lang ba ang gustong mabago ang bansang ito? Nasaan ang ibang religious denomination? Kakampi ba sila nung mga evil na kalaban ng taong bayan? Nasaan sila? Bakit wala rito? Bakit iglesia lang?
nananawagan po ako sa lahat. Lahat kayo, bansa natin, sa isang mapayapang paraan. Sumama kayo dito. KUGC, GIL, GIL, lahat ng evangelical churches, CBCP, question mark. Bakit kayo natatawa? Bakit kayo natatawa? Dahil mas disiplinado ang mga kapatid natin. Ang mga kapatid natin. Darating ang panahon, ang pinakamalaking denomination ng isang religious community ay ang ILC. Kung wala po kayo rito, walang magsusulong at lalaban sa evil system. Lahat bumibiktima sa atin. Huling salita ko po, sila kalaban. Nag-oobserba ako rito. Ateis po sila sa inyo, ateis. Sabay kumakain ng fishball, sabay natutulog dyan, sabay kumakain. Ateis sila. Dahil alam nila, pag ang kumilos ang iglesia, mapayapa. Ramdam natin yan. Ramdam ba natin? Nakakampi natin yung mga kapatid natin kapulisan? Maraming salamat, General San Diego, sir, ang ating head ng DPOS. Maraming salamat, General Silvio, ang ating QCPD. Maraming salamat po sa inyo lahat. Browner. Ang sabi niya, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bingi. Pero kakampi mo yung nagpapahirap sa taong bayan. Pinoprotektahan mo yung nagpapahirap sa taong bayan. Sa taong bayan. At ayaw raw ninyang sumali sa politika. Yun ang sabi niya. Ayaw kong sumali sa politika ang AFP. Ang gumagamit sa kanila mga politikong siraulo eh. Bakit di tayo mananawagan sa kanila? Kung hindi na natin maasahan ang executive branch at hindi na natin maasahan ang legislative branch at hindi na rin natin maasahan ang judiciary, ang tagal nila maglabas ng mga resolusyon. Kawawa taong bayan. Resolusyon kay Bato, TRO, hindi mailabas. Bakit? Pag nagbigay sila ng TRO, inamin nila na mali yung ginawa nila kay PRRD. Pag kumampi naman sila sa gobyerno, pag kumampi ang justice system natin, Supreme Court sa gobyerno at ICC, inamin nila na mayroon ng failure ng justice sa bansa natin. So anong gagawin nila? Papatagalin lang nila. Kung hindi na natin maasahan ang tatlong branches na yan, na dapat kahit isa man lang may nagpoprotekta sa atin, sino pa asahan natin? Ang mga kapulisan, nagagamit nila sa kanilang interes. Ang kasundaluhan, nagagamit nila para gipitin ang taong bayan. Kung wala kayo rito, kawawa tayo lahat. Kung wala kayo rito, kawawa na. Palakpakan po natin. Thank you, sir. Retired Captain Ray Valeros ng United People's Initiative Secretary General. Ang inyo pong narinig ay ang kanila pong saloobin, udyok ng kanilang damdamin
ng pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Gaya rin ng pagmamahal po ng bawat isa sa atin. Kaya ang ating laging sinisikap, ang lumutang, ang matupad, ay ang katarungan at ang katwiran. Hindi tayo papayag sa selective justice. Because selective justice is, ibig sabihin, walang, nalimutan nyo na yata. Buhay pa ba kayo? Sigaw nga, we are one? O, ba't kayo tumigil? 5 ba? Okay. Sa pagkakataong ito, okay na po tayo. Ay ating pong pakinggan ang mensahe sa pamamagitan ng kapatid na Arnel Tumanan. We are one! Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaibigan, mga mahal na kapatid, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan. Baka po ang iba ay wala pa rito. Halina po kayo. Sumama po kayo dito. Sapagkat tayong lahat ay iisa. We are one! May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan nagbigay po ng comment at ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Ang ibig lang sabihin, tinatanggap nila may mga kurap sa gobyerno. Aminado yung nagsabi, may mga kurap sa pamahalaan. Kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalantad natin yung mga kurap. Kung sumasang-ayon sila na masama sa mga nasa pamahalan ng kurap, halina kayo. Sumama na kayo dito sa amin. Sapagkat ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, transparency, accountability, justice, justisya. Hindi po hostesya.
Ang atin pong ipinakikipaglaban ay para po sa buong bayan. At hindi po ba karapatan naman ng bawat mamamayang Pilipino kung sino ang inaakala nila na marapat maglingkod sa ating bayan? Ang tinupad lang po natin yung ating karapatang bumoto ng sang-ayon sa ating batas. Pero kung sino man po ang nanalo, ay hindi lang po kami at hindi lang tayo ang bumoto. Ang bumoto sa kanila, nakararami sa mamamayang Pilipino. Kaya sila man bumoto sa mga sinasabi nilang kurap. Pero, mga kababayan, mga mahal po naming mamamayan ng Pilipinas, ibinoto ba natin sila para mangurakot? Sagot kayo! Hindi! Kaya natin sila pinili at ibinoto sa ating pag-aakala na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala nating yon. Sabi nga po, public office or public service is a public trust. Bumoto tayo sa pag-aakala. Magsisilbi sila ng tama at wasto, magmamahal sa ating bayan. Pero sinira nila ang atin pong pagtitiwala. Ano kanilang ginawa? Yung iba, nagnakaw at nangurakot.